Ito lang gusto kong sabihin. Aba, teka lang, mukhang marumdum to, pakinggan natin. Para sa'yo, Boy Ungas at Boy Bagsik. Aba, teka. Teka lang po, katahimikan. Mukhang magandang kulot na. Dahil sa nangyari nung nakaraan, pagkatapos na laban nyo, Boy Bagsik, ni Haring David, hindi maganda yung kinalabasan. Kaya ngayon, hinahamon ko kayo! Hindi, shoutout sa inyo kay Boy Ungas, Boy Bagsik. Si Kuya Dave, si Haring David, wala lang ensayo yun. Nakita nyo na, round 1, round 2. Lamang na lamang si Kuya Dave. Walang ensayo eh. Pero, Boy Bagsik, akala ko matigas ka. Tara, patunayan mo, next battle of the YouTubers. Tayong dalawa. Oh, hell no! At yan po mga kaibigan ng Team Manila. Abangan po natin ang kasagutan ng taong rugby at ng team po nila Boy Ungas at Boy Bagsik. Balik sa'yo! Kung sanikat yan, dago! Mag-aantay kami ng sagot mo. Alright, so mga idol. So there is a possibility, so syempre hindi muna namin i-announce, but there is a possibility na makikita nyo si Boy Bagsik or si Boy Ungas versus Super Sam, mga idol. Pero syempre, alam naman natin na malamang sa malamang yung si Boy Ungas ay malamang sa malamang makalaban na nitong si Boy Tapang next season ng Battle of YouTuber. So mga kaibigan, kung maglaban itong si Boy Bagsik and si Super Sam, ano tingin nyo mangyayari? Malamang sa malamang pukpukan yan, mga idol, dahil siguro yung kondisyon pumapabor pa din dito kay Boy Bagsik, dahil si Boy Bagsik, kita naman natin kondisyon talaga yung katawan, but again, the experience will favor itong si Super Sam, but it will be a huge fight, mga idol, at talaga nga namang ito, both unbeaten. Of course, si Boy Bagsik 2-0, si Sam 1-0, and dun sa hype na naganap between both of our camps, talaga nga namang mainit-init siguro ang magiging tagpo niyan, mga kaibigan. And of course, si Haring David naman, actually si Haring David nangihingi ng rematch, but mukhang hindi pa sa ngayon maibibigay yan ng management ng Battle of YouTuber. So si Haring David ay makikita nyo pa na lalaban sa iba. So mga kaibigan, comment down below kung sino sa tingin nyo ang mananaig, regardless of your regional affiliation, kung taga saan ka man, kung Team Bisaya ka man o Team Luzon, sino sa tingin nyo ang mananaig kapag naglaban? Ang mas kondisyon, mas may resistensya na si Boy Bagsik, o ang mas skilled? Pero pwede pa ding mag-ensayo kasi mahaba pang panahon at pwedeng tapatan sa hangin itong si Boy Bagsik na si Super Sam. Doon tayo na kakapanalo lamang against Boy Tattoo. So abangan nyo yan, mga idol. And then of course, isingit na din natin itong si Coach Sunny, si Kayong TV, na hinahamon yung taong rugby na minamanok nung kabila na hindi nakapasok. So yun, we are doing you a favor. Again, we are doing you a favor kasi kawawa ka naman, kahit magkakaano tayo, kung gusto mo talaga makapasok yan, hinanapan ka namin ng possible na pwede mo makalaban. Kasi alam naman ng management ng Battle of YouTubers yan, you guys are professional kahit wala kayong active license. But if you guys are in the same situation, both in the same situation, mga pro na walang active license, kagaya ni nagkakahamonan si Champ Albert at kung sino man na mga pro na walang active license, let's see, mga idol, kung ano mangyari, So yun lamang, at baka mangyari yan na mga professional without any active license, baka din mabigyan ng opportunity and spot dito sa Battle of YouTubers. For me personally, maganda din yan kasi the game is changing, diba? The only constant thing in this world is change. So kung hindi ka open for innovation, mapag-iiwanan ka. Enough of being old school siguro. If you are licensed, syempre subject ka sa mga panuntunan ng mga ahensya ng pamahalaan na nagsusupervise. But if you don't have any active license, siguro para sa akin pwede naman siguro.
So yun lamang mga kaibigan, abangan nyo po ang napakainit na next season ng Battle of the YouTubers. Maraming salamat. Peace.